Ang former 3-division world champion na si Johnny Real Casimero ay hindi pa rin nagpatinag at mahigpit pa rin ang hawak sa kanya ng World Boxing Organization. Former world champion at current WBA Intercontinental Super Featherweight champion na si Mark Magnifico Magsayo at former IBF Super Flyweight world champion na si Jerwin Ancas. Good news pa rin sa kanilang dalawa dahil may namamayagpag at may pasok pa rin sa top 10 sa world rankings. Pero may bad news naman kay Juna Sultan. Kalaban ni Pacman at si Rukia Anpo mas lalong nagangas ngayon dahil kahit pangaraw si Floyd Mayweather Jr. na tumalo kay Pacman ay panis sa kanya si Pacman pa kaya. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Bagamat mahigit kumulang 8 buwan nang hindi pa nakalabang muli ang angas ng Pinas, pero hindi pa rin nagpatinag sa kanyang pwesto sa world ranking sa Super Bantamweight Division. At kung tutusin ay tinalbugan pa nga niya ang ibang mga boksingerong palaging may laban. Pero kahit sa top 10 ay hindi man lang nakapasok. Pero ganun pa man, bago kasi dumating ang unang araw ng Hulyo ay nagkaroon ng update ang 4 na mga major sanctioning organization sa boxing. Ang World Boxing Association, International Boxing Federation, World Boxing Council at ang World Boxing Organization. Kaya naman, ipapasilip ko sa inyo ang mga updates sa ilan nating mga boksingero as of July 2, 2024. Kaya naman, unahin muna natin mga kwento sa Super Featherweight Division. Si Magsayo ay rank 6 sa WBC at sa WBA. Sa IBF si Magsayo ay nasa rank 8 at sa WBO naman siya ay nasa rank 9. Habang ang ating kaubayan naman ay si Charlie Suarez ay nasa rank 6 sa IBF at rank 6 din sa WBO. Sa Super Bantamweight Division naman, sa WBC, ang former Unified World Champion na si Marlon Tapales ay nasa rank 2, rank 5 sa WBA, rank 3 sa IBF. Kasama din dito mga kwento ang ating kaubayan na si Carl James Wonderboy Martin na nasa rank 6 sa IBF at rank 4 naman sa WBO. Bang angas ng Pinas ay nasa rank 10 sa WBA, rank 8 sa IBF at rank number 3 pa rin sa WBO. At tila ba, masasabi natin na talagang malakas ang kapit ng WBO kay Casimero dahil hindi pa rin ito natitibag sa kanyang posisyon dahil nasa rank 3 pa rin. May mga nagsasabi man na napakatagal na mabigyan ng laban itong si Casimero pero tila ba isang immortal pa rin ito pagdating sa world ranking sa WBO na kasama pa rin ito sa mga top contenders at granting sa mga pinagsasabi ng ilan na matagal pa nga raw ito nabibigyan ng laban. Paano na kaya kung sunod-sunod na ang kanyang mga laban kakwento? Sa Bantamweight Division naman, alam nyo ba mga kakwento, ang ating kaubayan na si Sultan ay nasa rank 6 ito sa WBO sa Bantamweight World Rankings. Pero bad news, dahil naging panandalian lamang ito dahil pagkatapos na pinagulong siya ng kalaban niyang Hapon na si Rico Masoda sa round 1, ang naging resulta nito ay nabura ang kanyang pangalan sa WBO Bantamweight World Ranking. At kumakinan lang ay naibalita itong si Sultan na may laban sana sa Midas Hotel and Casino sa Pasay City noong June 1 sa taong kasalukuyan kontra yan kay Placidus Nuno ng Indonesia at ang nakataya sana ay ang vacant WBC Asia Bantamweight title. Pero nangyari ay hindi natuloy ang laban at wala rin opisyal na payag ang Team Sultan kung bakit hindi natuloy ang laban. Pagkos ilang araw bago ang June 1 ay nagamon nga ang Team Sultan na ikasaang rima sila ni Casimero at ni Sultan at ang fight money na i-offer nila kay Casimero ay 1 milyong piso habang sinabi naman ni Sultan na kakasayan si Casimero at mabibingwit yan dahil kahit nga $500,000 na offer ay tatanggapin ito ni Casimero. Pero alam naman natin mga kwento na hindi pinabigyan ng Team Casimero ang Team Sultan. Sa WBC Bantamweight World Ranking naman ay nandyan si Vincent Asolabio na nasa top 1 na kung saan suportahan natin siya mga kwento dahil ang laban niya ay ngayong July 20 na sa Japan at susubukan ni Asolabio na maging world champion sa pamamagitan ng pagbaklas niya ng WBC Bantamweight World Title Belt kay Junto Nakatani. Sa Bantamweight Division ay nandyan din si Ancas. Pagkatapos nabigo si Ancas, nablutin ang WBA belt ni Takuma Inoue. Si Ancas ay nasa top 10 pa rin sa world rankings na matatawag pa rin nating magandang balita ito dahil pasok pa rin siya sa top 10. Mga kakwento, patuloy pa rin ang pag-aangas ng Hapon na si Rukia. Biruin niyo kaya niyang talunin si Floyd si Pacman pa kaya? Kaya talagang mainit ang laban na paparating. Itong Hapon ay may kalakihan kasi kaya 12 kilos ang kanya ibabawas bago ang laban. Pero ayon sa kanya, ang laban sa loob ng 3 rounds at 3 minuto kada round ay hindi siya mapapabagsak. Kahit sinong kalaban niya, kahit pa si Floyd ang makaharap niya ay napaka-imposible na man-knockout siya.
Ala sige, si Pacman ay galitin mo pa. Round 3, fight! At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at i-click na rin sa bell button. Pero bawat natatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kikakwentong user, kikakwentong Rigid Tinolete, kikakwentong user, kikakwentong Ezekiel PB, at kikakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.